Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat and welcome po sa isa na namang edisyon ng ating programa, and this is of course Solution with Laverne Duhot, and that's me. Ako po inyong kaibigan na sasamahan ka at sasamahan mo rin ako dahil tayo po magsasama-sama sa loob ng halos isang oras na ating pag-aaral. Dito po yan sa ating programa kung saan ay naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. At ang oras po natin ay ganap ng 34 na minuto makalipas ang ikapito ng gabi. At tayo po ay dinala ng mga awiting atin napakinggan. Of course, yung first song po natin sa mga nagtatanong, that was Jesus, Aking Sandigan, na inawit po sa atin ng Solution Worship. At syempre pa mula sa panulat ni Brother Joel Rayo. Yan, maraming salamat po sa awiting yan. Napakaganda at talagang nagpapatunay na ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang ating sandigan. At siyan po ay sinundan kaagad ng awiting Panginoong Jesus. Mula naman sa panulat ni Brother Dennis. Anong apelido ni Dennis? Padua. At syempre pa, inawit niya po mismo at kabilang pa rin po sa Solution Worship. At alam niyo ba kasama sa song na yan, yung kanyang babaeng kaduet or nagbabackup sa kanya, yung ating birthday girl na si Ate Arian. And of course, gusto kong batiin ng happy birthday aming unika iha. Happy birthday anak, happy 23rd birthday. It's her birthday today. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga kaibigan, mga churchmates natin, mga kakilala na bumati po at nakaalala sa kanyang kaarawan. So muli, happy birthday kay Arian, na napakinggan din po yung tinig sa awiting Panginoong Jesus mula po sa Solution Worship. At maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na paggamit ng Diyos sa aking bunsong anak. Of course, kasama ng aking panganay na si Kuya Avis. Isa rin po siya sa mga nag-backup dun sa song na iyon. At maraming salamat din kaibigan for joining me tonight. At ako po excited dahil ang ganda na pag-uusapan natin. Ito po ay tumutukoy sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. At alamin natin yung isang termino sa Biblia found in Revelation chapter 3, verses 15 until 16, kung ano nga ba ibig ipahulugan sa atin ng Panginoon. At bilang isang mananampalataya, it's really important for us to know ano yung terminong ito. At kung ano po yung terminong yun, mamaya po babanggitin natin. At nang sa gayon ay tuloy-tuloy po tayong mapagpala at malaman ang kapahayagan ng Diyos sa pamagitan po ng kanyang salita. Dito po yan sa ating Bible Study Online Solution with Laverne Duhot. At gusto ko muna pong batiin na happy belated birthday na aming kaibigan mula sa Taytay sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church na kanya pong kaarawan last Thursday. Last Thursday, that was, tama ba? April 17 or Friday. Happy birthday kay Brother Ruel Paganpan. And this coming Friday naman, birthday naman po na isa pa namin kaibigan mula pa rin sa The Gospel of Grace and Truth Christian Church, si Brother Alan Cirujano. Happy birthday bro. Alam kong napaka-espesyal ng araw na ito sa inyo dahil ito po ang kanilang bubuking ko na mga kapatid. Ika-50 taong kaarawan. Talaga namang biyaya po ng Panginoon. At ang number 5, it's the number of grace. So happy birthday. At dalayan ko na patuloy niyo maranasan ang nananaganang biyaya sa inyo ng Panginoon. And of course, nitong nakalipas sa Sunday, 2 days ago, ay birthday po na aming churchmate. Binabati natin si Kuya Eman Gremio. Happy birthday Eman, and aming wish para sa iyo ay patuloy mong maranasan ang mga ninanasa ng iyong puso na ito ay may kinalaman of course nagpapasailalim sa kalooban ng Panginoon. At alam kong napakaganda ng plano ng Diyos para sa iyong buhay. So patuloy mo maranasan ang nananaganang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Once again, happy belated birthday kay Kuya Eman Gremio. At sa lahat po ng mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays, happy birthday. And of course, muli po, happy birthday sa aming bunso, si Ate Arian Faye. Maraming salamat sa mga bumati po. And binabati rin natin ang lahat na ating mga nanonood. Kung kayo po ay saan mang platform na kasama namin tonight. Hello, good morning, good evening, and good afternoon. Tama ba yun? Baliktad. Good morning, good afternoon, and good evening. Binabati natin lahat ng mga kaibigan natin nasa ating Facebook page. Maraming salamat po for joining me tonight, and of course sa ating YouTube channel at sa mga nakikinig po sa atin sa Spotify and Apple Podcast. Thank you for joining us tonight. At napag-alaman ko mga kabataan po ang mga nakikinig sa atin.
Mas gusto yata nilang napapakinggan lang tayo. At salamat. At ako po'y kagalahan ko na malaman na marami tayong mga kabataan pa rin ang nakikinig po sa ating programa. And of course, not to forget, ang ating mga kaibigan, mga bagong kaibigan sa TikTok. Binabati natin ang mga kaibigan natin. Of course, si Brother Rocky Brick. Maraming salamat po for sharing the live video. And binabati rin natin si Rose. Pinagpalang gabi rin po sa inyong lahat, sabi niya. At si Berry, I suppose babae siya. She liked the live, sabi dito. Tama ba? Si Ate Chi ba ta? Ate Chi, good evening sa'yo and thank you for joining us tonight. And of course, mga nanonood sa atin via sa ating Facebook page, binabati natin si Kuya Jason Encarnacion. Gayon din si Ate Nika, ang kanyang butihing wifey. Si Sister Trinidad Marie Rose, happy birthday, Arian. Bumabati. Maraming salamat kay Sister Mylene Petalino, blessed 23rd birthday, Arian. Yan po, ang dahil bumati kay Ate Arian. And of course, maraming salamat po for joining us tonight. Kasama natin si Ate Ana, of course, sa Manalastas. And hello din kay Brother Ewat, ang kanyang hubby. Of course, ang walang absent na si Brother Fidel Gabiola. Magandang gabi rin kay Ate Amiel Flores. Miss ka na namin, Ate Amiel. And of course, kay Tita Pinky Hamili, kasama natin tonight. Sila Sister Norma Vitales, of course. At mga bago nating kaibigan, maraming salamat po for joining us tonight. Of course, binabati natin si Sister Sally at Brother Joel Rayo na nasa Bulacan. Ayan, mga kaibigan natin na patuloy tayong sinasamahan. And of course, maraming salamat din. Meron pa bati dito si Kuya Jason. Sabi niya, blessed evening everyone. Happy Anniv po. Ay, maraming salamat kapatid. Saan tayo? Bro, sa Friday. Kita-kits on Friday, bro. At excited na kami doon. Of course, binabati rin natin sila Ate Angge Kalaya. Good evening, Ate Angge. Thank you for joining us tonight. Kumusta na si Kuya Natnat? Na-miss namin siya nung Sunday. And of course, kay Nanay Ruth Katakutan, good evening din po sa inyo. At sabi niya, good evening sa lahat. At ngayon din kay Sister Maribel Granados and Brother Tony Granados. Maraming salamat. Sa Ate Jackie and Kuya Makoy Alcantara. Blessed evening po, sabi ni Ate Jackie Casolution. And kay Sister Maribel Granados, good evening, Pastor Loren and Sister Jo. Thank you po sa mga bumati. Then sa aming anniversary, of course. Alam niyo, nag-uumapa ang puso namin na marinig po yung inyong pagbati. Ang sarap talaga naman. At salamat din sa Panginoon. Of course, I would like to thank the Lord for my wife sa nakalipas sa 28 years. At syempre, kami po ay naging magkasintahan for 6 years. Pero yung 6 years na yon, hindi kami regular na nakikita kasi nursing student si Mrs. Kaya madalang kami makita nun. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hanggang sa panahong ito, talagang patuloy pong kami ay pinag-aalab, pinagniningas ang pagmamahal sa isa't isa. Ito po ay dulot ng biyaya ng Panginoon. So, Mami, happy belated anniversary sa'yo. At ang amin pong anniversary was last Saturday, April 18. 28 years na po kami. Maraming salamat sa Panginoon. And of course, maraming salamat din kay Ate Andeng. Ate Andeng, pakisabi na lang kay Brother Alan, happy birthday. Advance happy birthday. Of course, kasama rin natin si Brother Ewat, Manalastas, and of course si Brother Tony. At blessed evening po sa lahat, sabi ni Sister Neri Marcaida Russell. So maraming salamat po sa inyo. At mamaya po, marami pa tayong mga pagbati. But of course, na excited po ako to give you our message for tonight. At ang ganda po na ating mga pag-uusapan. At wala pong bibitaw dahil pag-uusapan na natin ang isa sa mga bagay na hindi masyadong naunawaan ng maraming mananampalataya. At atin po yan tatalakayin. Wala pong aalis. Dito lamang yan sa inyong programang At tayo po nagbabalik dito pa rin yan sa inyong programang Solution with Laverne Ducot. It's already 43 minutes after 7. At binabati rin natin si Ate Maria Ellen Mateo Lucito. Ako, maraming salamat. Yung talagang nagagawa ng biyaya ng Panginoon, di ba? Talagang pinapastamis ng Panginoon ating pagmamahalan sa ating mga minamahal na kabiyak. So, Ate Ellen, see you on Friday. And salamat po sa mga kaibigan natin. Once again, this is Solution
with Laverne Duhot. Ako po ang inyong kasama at ang inyong Bible study leader for tonight and every Tuesday night sa ating pong programa. At ang ating pong pag-uusapan ngayon, binigyan ko ng titulo na How to Know If You're a Lukewarm Christian. Lukewarm Christian. O maligamgam na Kristiyano. Alam mo yung terminong ito, nung akin pong kabataan, ay lagi ko na napapakinggan at sinasabi nila, pag ikaw ay lukewarm o maligamgam na Kristiyano, ikaw yung tipo ng mananampalataya na hindi buo yung paglilingkod sa Diyos. Half-half, kumbaga. Yun ang tawag namin nung araw eh. Hindi ka mainit sa paglilingkod, ikaw ay nanlalamig at wala kang kagana-gana na maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Na alamin natin, ito ba talaga ang ibig sabihin ng salitang lukewarm? And of course, sa atin pong pagpapatuloy, ay gusto ko muna pong bigyan natin ng tuon yung ating question for tonight. At gusto ko po kayo ay kasama kong sasagot dito sa ating katanungan ngayong gabing ito. What does it mean to be a lukewarm Christian? What does it mean to be a lukewarm Christian? So, kaibigan, ano po sa tingin niyo ibig sabihin ng lukewarm Christian? At ang lukewarm Christian po ay ating mababasa, as I've said kanina, it's found in Revelation chapter 3, verses 15 until 16. So basahin po muna natin yung ating mga key verse for tonight. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. Ang ating pong NASA, ang NASA, I should say, ng ating Panginoon, naisin po niya sana, ang wish niya, sana ikaw ay malamig na lang o mainit. Hindi pwede yung nasa gitna ka. At ang sabi pa ng verse 16, as we continue, so then, because you are a lukewarm and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth. So kung kayo daw po isang mananampalatayang maligamgam, ikaw daw ay isusuka ng ating Panginoon. So, mabigat pong usapin to pag sinabi nating maligamgam. Gaya nga po na aking binanggit kanina sa ating pagsisimula. Pag sinabi nating maligamgam nung araw ito yung nakagisnang ko. Yung bang tipong pag nalilingkod ka, yung half yung puso mo, half-half, yun ang tawag namin sa church Hindi buong sigla mo ibinibigay ang yung pagmamahal sa Diyos, 50% lang. Pag ikaw ay kumakanta sa choir, hindi ka ganun kagana, matamlay ka. So ito ba ibig sabihin talaga ng maligamgam na Kristiyano? Pag tumataas ka ng kamay, kalahati lang, yung ganun. Narinig niyo na po ba ito? At pag pumapalakpak ka, hindi masyadong lakas. At pangkaraniwan, hindi ka nag-smile sa church, malungkot ka, hindi ka excited magsimba. At sabi nung mga kaibigan ko, even po yung pasto namin noong araw, maligamgam kang Kristiyano. At kung ikaw ay mananatiling ganyan, isusuka ka ng Diyos. Of course, yung isusuka ka ng Diyos kapag maligamgam ka, biblical po yun. It's found in Revelation 3 verse 16. Now, alam niyo po tayong mga mananampalataya. Lahat po ng mga churches na mga Christian churches, nagkakaisa tayo. Pag ang usapin po ang ating kaligtasan, that we have been saved by grace. Lahat tayo nagkakaisa. At sinasabi pa ng mga tagapagturo ng ilan sa mga kapatid nating sambahan na hindi po sa pamagitan ng ating pagtatrabaho o hindi po natin tinrabaho ang ating kaligtasan. Nagkakaisa tayo dyan. At dyan po ay mababasa natin, of course, in Ephesians chapter 2, verses 8 till 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. And verse 9, not of works, lest anyone should boast. At talaga pong nagkakaisa po ang lahat ng mananampalataya concerning this verse. Talaga naman. Pero, ang nakakalungkot pong isipin, karamihan po sa mga churches today, hindi po talaga natin masasabing, inaangkin nila yung kaganapan ng purong biyaya. Pag sinabing purong biyaya, ikaw ay naligtas sa biyaya at mananatili ka sa biyaya. Amen. Because we have been saved by grace. So, you have to stay on grace ground. Hindi yung niligtas ka ng biyaya kasi meron ako napakinggan na preacher. O hindi lang preacher. Mga preacher, marami po mga pastor ang sinasabi nila, the grace that saved you is the same grace that will empower you to keep the law. Naku, hindi po biblical yan. Kasi kung babasahin niyo po ang aklat ng mga taga-Galatia or Galatians, yung sabi nung may akda doon, at nagbigay siya ng analogy in the person of Hagar and of course Sarah. Sila po ay ang mga makasaysayang babae sa buhay ni Abraham.
At si Hagar at ang kanyang anak represents the old law-keeping covenant. Si Sarah naman, ang legal wife ni Abraham, represents the covenant of pure grace. Alam niyo po ba, pinalayas po ng Diyos ang mag-inang si Hagar at saka si Ishmael through Sarah because hindi po pwedeng magsama sa isang tahanan ni Abraham si Hagar na kanya pong katulong na naanakan at nagbunga po si Ishmael at syempre kasama rin sa kanilang tahanan si Sarah, of course nandun po yung kanilang anak. Hindi pwede yun. So ibig sabihin, hindi pwede na ikaw bilang isang mananampalataya ay parang tayo po, we are a type of Abraham. Hindi pwedeng meron tayong karelasyon sa ating kaliwang kamay si Hagar, which represents the law, and then karelasyon mo pa rin si Sarah, which represents grace. So this is, we call it spiritual adultery. At ito rin pong sinasabi ng Biblia at itinuturing kang maligamgam na Kristiyano. It's either you're cold nor hot. So ito ibig sabihin nun. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwedeng namamangka ka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng narito ka, hawak mo sa kaliwang kamay si Hagar. At sa kanang kamay mo, yung legal wife na si Sarah. Hindi po pwede yun. That's being a lukewarm Christian. And if you are doing this, you are considered a two-timer Christian. Nako, hindi po gusto ng Panginoon yun. Amen to that. Napaka-importante po na maintindihan natin ito. Now, bakit po hindi pwedeng dalawa yung hawak mo na kamay? Hindi pwedeng hawak-hawak mo si Sarah, which once again represents pure grace, and then sa kaliwang kamay mo, tinatago mo meron kang karelasyon na si Hagar. Para bang ganito, nakahawak ka sa ating Panginoong Hesukristo sa kanan mo, kanang kamay mo, nakikipagrelasyon ka sa Panginoong Jesus, and then yung kaliwa mo, nakikipaghawak kamay ka rin kay Moises. That's spiritual adultery. Hindi po pwede mangyari ito. Dapat you have to stand firm. You have to make a decision. Kaninong covenant ka tumatayo? Alam niyo po ba, wala na pong saysay ang old law-keeping covenant. Uulitin ko po wala na pong saysay ang old law-keeping covenant. Now, what is the old law-keeping covenant? The old law-keeping covenant is, by the way, uniquely and specifically given to the Jewish people. Hindi po sa mga Hentil. Ephesians chapter 2 verse 12. Lalo tigit, hindi po sa church. Pag sinabi nating church, tayo po mga nanampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. But once again, the old law-keeping covenant was given uniquely and specifically to the Jewish people. Hindi po kabilang dito ang church at ang mga Hentil na kagaya ko at kagaya mo. Pero marami pong church pa rin ang nandoon. Nandoon sila sa dalawang covenants sa hawak nila. Yung kanang kamay nasa New Covenant of Grace. Yung kaliwang kamay nasa Old Law-Keeping Covenant. Now this is being a lukewarm Christian. Yung pala ibig sabihin nun. Also, the Bible tells us that if you are under this two covenants na meron kang relasyon simultaneously, you are committing spiritual adultery. Hindi po pwede. Dapat you have to make a decision. Actually, ang old law-keeping covenant ay wala na po itong saysay. Babasahin natin talatang yan. Now, bakit po nawala ng saysay? Because according to chapter 5 ng Matthew, ito po ay sadyang finulfill na ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin, ginanapan na niya. Basahin po natin para mapatotohanan natin. Matthew chapter 5 verse 17. Ito po yung mismong lumabas sa labi ng ating Panginoong Hesukristo. Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill. Amen to that. Ay, so nasabi ng iba, kita mo na, hindi naman pala dinestroy eh. So kaya niya hindi dinestroy ng Panginoong Jesus para magamit pa rin natin ang kautusan. Hindi po. Now, kung fulfill na po ng Panginoon ang kautusan, ibig sabihin, hindi po ito para sa atin. And even po, na-fulfill na rin po ng Panginoong Hesukristo na siya po ay dumating sa lupang ito. At doon sa krus ng Kalbaryo, sinakatuparan po niya. That's the word. Sinakatuparan niya po ang lahat ng mga hula ng mga propeta at lahat po ng mga requirements na hiningi ng kautusan. Kaya po, sabi po ng Biblia, Christ is the end of the law for righteousness' sake. Pag sinabing the end, terminal. Ibig sabihin, tapos na. Doon na po natatapos. So, hindi pwedeng
tayo po ay sinave ng grace, and that same grace will empower us to fulfill the law. Why will you fulfill or keep the law if the law was already fulfilled by our Lord and Savior Jesus Christ? It doesn't make sense. For example, meron po kayong utang sa bangko. Dumating ang Panginoong Hesukristo. Na-fulfill na po niya ang lahat ng requirements. Yung mga utang, magbabayad ka pa rin ba? Hindi na. Fulfilled na nga eh. It was already paid. Kaya nga sabi po ng Panginoong Jesus sa krus, it is finished, habang siya po yung nakapako doon. Kasama po ito sa tinapos ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi kung tutuloy-tuloy pa rin po ito, edi sana hindi na binigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. I believe that makes sense. Now, isa pang bagay po na dapat nating maunawaan bilang mga mananampalataya. Tayo po ngayon, if you want to be victorious over sin, to triumph over sin, ito yung susi talaga para tayo po yung managumpay laban sa kasalanan. Sabi ng Romans 6:14, be under grace. Huwag ka magpapasailalim sa law. Because sabi ng talata, for sin shall not have dominion or power over you, because yung for dito is because you are not under law but under grace. Now, kung atin pong i-reverse yung verse na ito, if you want sin to have dominion or power over you, be under the law, not under grace. Ganun lang po kasimple yun. Pero pansinin niyo po, marami po mga simbahan sa ngayon. Napapansin ko lang din. Pag nasa Romans chapter 6 sila, nilalagpasan nila yung verse 14. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sila pinagtuturo ng kautusan na ito ang magpapabanal sa inyo, mahihirapan sila ipaliwanag yung verse 14. But the truth is, wala na nga pong saysay ang lumang kasunduan ng kautusan. At kapag kayo po nagpapasailalim dyan, mananagana po at mapapagyaman kayo sa kasalanan kapag nanatili kayo nagpapasailalim sa kautusan. Pero kung kayo po nagpapasailalim sa mayaman at nananagana at purong biyaya ng Diyos, wala na pong kapangyarihan ng kasalanan laban sa iyo. Once again, sabi ng Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you. Why? For it's because you are not under law but under grace. Kasimple, and yet hindi po ito maunawaan ng maraming tao. Why? Because it's a revelation. Pero kapag hiningi mo sa Panginoon, the Lord will give you that revelation. Now, para patutuhanan po sa inyo that the old law-keeping covenant is already obsolete. Sa Tagalog, paso na. Wala nang saysay. Now, let me give you this verse. It's found in Hebrews 8:13. In that, he says, a new covenant, he has made the first obsolete, referring to the old law-keeping covenant. Now, what is becoming obsolete and growing old is ready to vanish away. Now, gagamit pa ba kayo ng kasunduan na paso na, obsolete na, out of use? Sa ibang version ay annulled. May ginamit pa doon ng word na annulled. Ibig sabihin, wala nang saysay. Gagamit pa ba kayo? Now, kailan po nawala ng saysay ang lumang kasunduan ng kautusan? At nagkaroon po ng bagong kasunduan sa pamamagitan po ng ating Panginoon Hesukristo. The new covenant of grace was established upon the death of our Lord Jesus Christ on the cross. Now, para po sa mga Hudyo, tinatawag po nila itong the new covenant of pure grace kasi meron po silang old law-keeping covenant. Pero for us, the Gentiles, the church, wala naman po tayo at hindi tayo kabilang sa old law-keeping covenant. Pwede nating tawagin po ito the covenant of pure grace. Ito po yung covenant na meron tayo. And this covenant is between God Himself and His Son. Napakatibay ng covenant na ito because meron tayong mediator. And atin pong mediator is our Lord Jesus Christ Himself. Now, I want you to see this big difference na kung kayo po ay nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, tingnan niyo po ang malaking kaibahan nito. The law, sabi ng Exodus 34:7, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, by no means clearing the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and the children's children to the third and the fourth generation. Kapag kayo po ay nagkaroon ng pagkakamali under the old law-keeping covenant, yung pong sumpa ay mararanasan po na inyong lineage o na inyong lahi from the third to the fourth generation. And this is no good news. Hindi po mabuting balita ito. Samantala, sa ilalim po ng bagong kasunduan ng purong biyaya, sabi naman ng Hebrews 8 verse 12, for I will be merciful to your, gawin natin your yun there, unrighteousness, and your sins and your lawless deeds I will
remember no more. Bakit po? Hindi na po ito alalahanin pa ng ating Diyos, ang ating mga pagsalansang at pagkakasala. Because once upon a time, 2,000 years ago, lahat po ng ating mga kasalanan ay ibinunto ng Diyos sa kanyang bugtong na anak. At ito po ay buong pusong niyakap na ating Panginoon doon sa krus. At kanya pong binigkas ang mga katagang naganap na. Yun ang ibig sabihin. Kaya po ating pong mga kasalanan at mga pagsalansang, sabi ng Hebrews 8 verse 12, ay hindi na po aalalahanin pa ng Diyos. Napakaganda po nito Na bakit hindi niya alalahanin? Kasi lahat po ng kasalanan natin, inalala na niya sa katawan ng ating Panginoon at winakasan na po ng ating Panginoon ang ating kasalanan. So wala na siyang pwedeng alalahanin pa. Pero sa Old Law Keeping Covenant, kapag nagkasala po kayo, ang sumpaan noon ay mararanasan sa inyong pamilya mula sa ikatlong generation to the fourth generation. Hindi po mabuting balita yan. Now, tingnan natin at basahin natin sa Tagalog yung Exodus 34:7 na kanina pa binasa natin sa New King James Version. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinapatawad ng kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Ngunit, hindi ko pinapalampas ang kasalanan ng ama at ang mga pagpaparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Yun po ang kapag kayo po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan. Samantala, ang magandang balita naman na pangako sa atin ng bagong kasunduan ng purong biyaya ang mababasa po sa Hebrews 8 verse 12 sa mabuting balita Biblia. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na. Wow, praise God, ng kanilang mga kasamaan. Amen and amen. Praise God. Kaya po, ang Ebanghelyo ay tinatawag ng Biblia na mabuting balita. Amen. So, nagkaroon lang tayo ng konting power failure. Yan. Kuya Aves, pakiayos yung ating ilaw. Yan. Medyo bumibitaw lang. Now, kung kayo po ay nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, alam niyo po ba, patuloy niyo po mararanasan ang puot ng Diyos kapag kayo po ay nagkakamali. Totoo yan. Kaya po maraming mga mananampalataya sa ngayon, according to survey, na ibahagi po ito sa inyo, I believe last year, na meron pong survey na isa po sa mga matataas na porsyento na tinatamaan ng depression, yung mga Christian teenagers. Alam niyo kung bakit? Kapag kayo po nagpapasailalim sa kautusan. At kapag hindi nyo nasunod na kautusan, nararamdaman nyo lagi yung sense of guilt and condemnation. At dahil may guilt and condemnation, mararanasan nyo po ang bagsik ng puot ng Diyos. Kung kayo po ay nagpapasailalim sa kautusan, let me give you Romans chapter 4, verse 15. Because the law brings about wrath. For where there is no law, there is no transgression. Basahin natin sa Mabuting Balita Biblia. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala rin paglabag. Siyempre, kapag ikaw'y nangangako at sinasabi mo, Lord, pasensya na po kayo, patawarin niyo po ako. Give me a second chance. Pag nangako ka, then sumablay na naman. And then, nangako ka na naman. Kasi nagbe-base ka, sumasang-ayon ka at umaasa ka sa iyong kakayahan because the Old Law Keeping Covenant is based on man's performance. Yun talaga ang piniflex ng tao. Lord, this time papatunayan ko ang aking pagsunod sa inyo. Wala pong problema sa obedience, pero kapag sarili mo kakayahan ang piniflex mo sa Diyos, you are doomed to fail. At kapag kayo po ay sunod-sunod nag-fail, you will have this sense of guilt and condemnation. At doon mo nararamdaman, nako, parang pakiramdam mo, galit na sa akin ng Diyos. Kasi nga sabi ng talata, kung walang kautusan, wala ring paglabag. Hindi po ba? For example, okay, let me give you an exercise. Okay, lahat po ng mga nanonood ngayon, sundin niyo po itong ating kautusan na bibigay sa inyo. Lahat po kayo, pumikit po kayo. Kita nyo na merong hindi sumusunod. Di ba? Yun ang nagagawa ng kautusan. Okay, gawin natin itong exercise na ito. Pumikit po kayo at ang akin pong iuutos, sundin po ninyo ha. Pag pikit ninyo, huwag kayong mag-iisip ng lechong manok. Okay, tapos na po yung exercise natin. Dilat na. Anong naisip nyo? Mismo, lechong manok. Kasi may kautusan eh. Kung wala pong kautusan, walang paglabag. Kanina, hindi nyo naman naisip yung lechong manok. Anong naging repercussion nito? Nagutom tuloy kayo. Pero wag muna kayong aalis. Tapusin natin to. Diba? Ganun talaga eh. Because the Old Law Keeping Covenant is based on man's performance. Now, ang hindi po mabuting balita dito, kapag kayo po ay hindi nakasunod sa kautusan, may kaakibat po itong sumpa. Let me give you Deuteronomy 11, verse 27. Ito naman ang kabaligtaran, the blessing if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you. Pero sabi ng verse 28, na hindi po namin nalagay ni Kuya Aves, kapag kayo po hindi nakasunod,
may kasama po itong sumpa. So that is no good news once again. Pero sa lahat po ng mga bagay na ito na nararanasan ng mga naunang mga tao sa lumang kasunduan ng kautusan, at marami rin po mga Christians sa ngayon ang nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, pero hindi purely nasa ilalim sila ng lumang kasunduan ng kautusan. Kaya nga gusto sana ng Panginoon, dapat malamig ka na lang eh. Ito yung sinasabi ng Panginoon, dapat nasa kautusan ka na lang. Hindi pwede yung nasa kautusan ka, may konting kautusan, tapos may konting biyaya. Ang tawag doon ng Panginoon ay lukewarm Christian. So you are considered a two-timer Christian. That is, you're committing spiritual adultery. Kaya po hindi masaya ang buhay ng taong yun eh. Muli po para so ang katutsunin lang. Pag sinabi natin spiritual adultery, kunwari po ito po yung paan ninyo. Yung left foot po ninyo nakatapak sa Mount Sinai, representing the law. Tapos yung kanan ng paa nakatapak sa Mount Zion, representing pure grace. Now, geographically speaking, nasaan ka? Alam niyo po ba kapag nakatapak ang paa talaga ng tao sa yung kaliwa, kunwari lang sa Mount Sinai, tapos yung kanan nasa Mount Zion. Of course, Sinai representing the law, all the old law-keeping covenant, and Mount Zion representing the new covenant of pure grace. Geographically speaking, that person is in Babylon, and Babylon is a place of confusion. Kaya pala confused ang maraming Kristiyano sa ngayon. Kasi sinasabi nila, wala namang mawawala eh. E di gawin na lang natin to be safe. Konting law, konting grace. Hindi po pwede. Kaya sabi ng Revelation 3:16 kanina, sabi ng Panginoon, sana na lang ikaw ay malamig. Sana na lang diyan ka na lang sa kautusan. O sana ikaw ay mainit sa purong biyaya. Ayaw niya ng maligamgam kasi isusuka ka niya. At dahil ikaw ay nandito sa dalawang bundok na ito, ikaw ay considered committing spiritual adultery. Kaya ka pala lito. Di ba? Hindi pwedeng ganon. Sabi nga nung kanta ni Boji Dasig, sana dalawa ang puso ko. Hindi pwede yun. Isa lang ang puso mo eh. Yung puso mo para kanino ba? Para kay Moises? Para kay Hagar? O para sa Panginoong Jesus? O para kay Sarah? You have to make a decision. Kaya ka confused. Kaya ka lukewarm. Kaya hindi mo nararanasan ang mayamang kapahayagan ng mensahe ng Ebanghelyo. Kaya po kayo lito. Now, bilang isang mananampalataya, alam niyo po ba, totoo lang, tayo po ay pinagpala na ng Diyos. And we are so blessed today. Why? Because the new covenant of pure grace was established upon the death of Christ on the cross. Nung namatay po ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po tayo mga nanampalataya na sa Kanya at sa Kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Ang turing po sa atin ng Biblia, tayo po ay lubusan ng pinagpala. Pakilagay niya po sa ating comment section, ako ay lubusan ng pinagpala. According to Ephesians 1 verse 3, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Sundan pa po natin ng verse 6, still with Ephesians chapter 1. To the praise of the glory of His grace, by which yung dito God has made us accepted in the beloved. And the word accepted here, in English, medyo weak po ito. But in the original Greek, it's karito, which means you are highly favored in the beloved. You are highly favored in the beloved, capital B, and that is Jesus Himself. Amen and amen. Now, ito po ang beauty kapag tayo po ay nagpapasailalim lang doon sa biyaya at hindi kayo dapat nakikipagrelasyon sa dalawang bundok. Hindi ka dapat nakatapak sa dalawang bundok at hindi ka nakikipagkasunduan sa dalawang covenants. Hindi pwedeng meron kang kasunduan sa old law keeping at sa pure grace. Hindi po pwede yun. Once again, ang tawag po sa inyo ng Biblia, you are a lukewarm Christian. Because kapag kayo po ay nasa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan at merong konting biyaya, naku po, alam niyo po ba, kailangan pa rin po ninyong stop din 100% ang kautusan. Kaya po na sinabi ko kanina, meron pala tayong verse dito. Pag hindi po niyo nasunod ang hinihingi ng kautusan, ito po ang inyong mapapala. Sabi po ng ating talatang mababasa sa Deuteronomy 11 verse 28. And the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. Because sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever keeps the whole law but stumbles in one point, he has become guilty
of breaking all of it. At gayon din po, sundan pa po natin gaya ng ating binasa kanina, kapag kayo po ay nagpapasailalim sa lumang kasunduan ng kautusan, kapag hindi nyo po nasusunod ang kautusan, which is the truth is, wala na tayo po sa ilalim ng kautusan. Romans chapter 6 verse 14. Nandito po mararanasan nyo pa rin po yung sense of guilt and condemnation and eventually the wrath of God found in Romans chapter 4 verse 15. Basahin natin sa Tagalog para mas tumimo sa ating mga puso. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. See, church? So, hindi po talaga inilaan sa atin ng Diyos ang lumang kasunduan ng kautusan. Dahil ang lumang kasunduan po ng kautusan, according to Hebrews 8:13, once again, na binasa na po natin kanina, ito po ay paso na. Wala nang saysay, obsolete, annulled. Now, yung pong 10 Commandments, it's not for us to keep. Ito po ay para sa Diyos. Pero hindi po ito para sa atin. Ito po ay pansamantalang ibinigay. Hindi sa lahat. Ito po ay ibinigay lamang ang kautusan. Actually, ang kautusan hindi lang talaga 10 eh. You have to fulfill. Kung gusto mo, nagpapasailalim ka sa kautusan, sabi ng Romans 2:14, hindi ako nagkakamali. Kung nagpapasaklaw ka sa kautusan, dapat tupdin mo lahat ng iyon. Ngayon, pag sumablay ka sa isa, talagang since nagpapasaklaw ka, mararanasan mo ang sumpa ng Diyos. Romans 2 verse 14. Now, ang kautusan po ay sadyang inilaan sa mga Hudyo, hindi sa ating mga mananampalataya, hindi sa church, hindi po sa mga hentil lalo na. At ibig sabihin po ng Diyos kung ba't po ito ibinigay sa mga Hudyo para makita po nila ang yaman ng biyaya ng Diyos. And of course, atin po, para maunawaan din po natin at tayo po dumating sa pagkakataon sa ating buhay na we would come to realize that we are in need of a Savior. Kasi po, ang tindi po, napakataas po ng standards ng kautusan. Hindi kayo pwedeng magpili-pili lang sa iyong kayang gawin. No. Because sabi po ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law. Now, hindi lamang po ito 10. But if you stumble in just one point, you are guilty of all. Sinasabi ng ibang mga tagapagturo na yung Levitical law doon lang tayo pinalaya. Hindi po. Ang law, it's a composite whole. Yung Levitical law, it composed of 603 commandments plus the moral laws, which is the 10 commandments, 10. So lahat po yan, 613. You have, if you want to be part of the law, at nagpapasailalim ka dito, you have to fulfill everything unless sumablay ka sa isa, you will be guilty of all. Kaya po mararanasan po ng tao ang puot at galit ng Diyos. Pero, buti na lang, dumating po ating Panginoon Jesucristo. Praise God. Praise God. Sabi po ng John 10 verse 10, naparito siya para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Let me read it to you sa New King James Version. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Amen and amen. And thank God, sabi pa ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. And of course, tayo po, once again, huwag niyo kakaligtaan. Bilang mga mananampalataya, huwag na po kayong namamangka sa dalawang ilog. You have to be or you have to make a decision. Kung gusto mo, nandun ka na lang sa lumang kasunduan ng kautusan. Pero sa totoo lang, hindi ka naman Hudyo, hindi na para sa iyo yan. Even po yung mga Hudyo nga, sinasabi ng Panginoon, wag na kayo dyan. You have to be under grace because na-establish na po ang bagong kasunduang ito, the new covenant of pure grace. It was established once again upon the death of Christ on the cross. So, ba't ka mananatili sa lumang kasunduan ng kautusan? Paso na nga pala yan. Wala nang saysay. So the new covenant of pure grace, dahil po sa mga tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, sabi po once again in 2 Corinthians chapter 1 verse 20, for all the promises of God from Genesis to Revelation, it belongs to you, church. Amen. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen. To the glory of God through us. So the more po nating inaangkin ang mga promises na ito from Genesis to Revelation, it gives God the glory. Amen and amen. At huwag niyo kakalimutan, sabi pa ng Ephesians chapter 1 verse 3, na tayo po ay lubusan ng pinagpala ng Diyos dahil kay Kristo. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. And sa ating pong pagpapatuloy ay balikan po natin ating question for tonight. What does it mean
to be a lukewarm Christian? Ito na po yung ating sagot. As a child of God, stop engaging in a relationships with two covenants simultaneously. Hindi po pwedeng ganon. You have to make a decision. Ano ba talaga? And even po yung pastor niyo, tanongin niyo, Pastor, are we still under the old law-keeping covenant? Well, alam mo, sasabihin nila, hindi na. Pero yung galaw nila, gano'n pa rin eh. Hindi pwede. At hindi po talaga para sa atin ng kautusan, mga kapatid. It's not for us to keep. Hindi po. Hindi talaga. It's God's. Pag-aari po ng Diyos yan. At tayo po bilang mga mananampalataya, as the Church of Christ, we are no longer under the old law-keeping covenant. But we are under grace, praise God. Buti nila nasa ilalim tayo ng biyaya. At kapag kayo po ay nagpapasa ilalim sa biyaya, ang kasalanan po ay hindi na mananagumpay laban sa iyo. Romans 6:14, for sin shall not have power or dominion over you. Why? For it's because you are not under law, but under grace. Wala nang ililinaw pa yun, mga kapatid. Now, sa atin pong pagpapatuloy, let me give you our solution for tonight. Ito po yung ating solution. Stop spiritual adultery. You have to choose between the two mountains, such as Mount Sinai representing the law of Moses, or Mount Zion representing God's awesome grace, who is our Lord Jesus Christ Himself. And let me give you John chapter 1, verse 17. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. And by the way, grace and truth is just one person, and that is Jesus Christ Himself. So, for by the law was given, yung law po was given by someone. That was Moses. Moses is just a servant of God, while grace and truth came in person through the Son of God. And that was Jesus Christ. So, kanino ka? Doon sa servant o doon sa Son? Ako po, doon ako sa Son. At napakaganda po ng biyaya ng Panginoon. So, kaibigan, kung kayo po ay sinasabi mong Kristyano ka, and yet, still, nandiyan ka pa rin, na naniniwala ka, just to be safe, dito pa rin ako, may konting law, may konting grace. Alam niyo po ba, bilang pagtatapos na kung ibigay sa inyo ang katotohanan ito. Sabi po ng Biblia, you are a lukewarm Christian. And you are committing spiritual adultery. Make a decision. Since po ang bagong kasunduan ng purong biyaya ay naitatag na at naisakatuparan na sa kamatayan ng ating Panginoon Hesukristo, doon tayo. Kasi po ang old law-keeping covenant in the first place was already annulled, obsolete, out of use. Sa Tagalog, paso. Wala nang saysay. Bakit ka pupunta pa doon? At tayo po bilang mga mananampalataya, wala na po tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo po ay nasa ilalim ng biyaya. So ang biyayang nagligtas sa atin, dapat manatili po tayo sa biyaya. Hindi po yung biyaya ang magbibigay sa atin ng lakas para isakatuparan ang kautusan. Bakit mo isasakatuparan ang kautusan? Fulfilled na nga po yun, ayon sa ating Panginoon Hesukristo mismo in Matthew chapter 5, verse 17. So kapatid, kung ayaw mo maging maligamgam, kung ayaw mo maisuka ka ng Diyos, huwag kang tumayo sa dalawang bundok. Kaliwang paa nasa Mount Sinai representing the law, kanan nasa Mount Zion representing God's pure grace. Now, kung nandito ka, kung bakit ka lito, because you are, geographically speaking, in Babylon. And Babylon is a place of confusion. Huwag po kayo doon. Dito tayo sa biyaya. At napakaganda po, napakaraming pangako ng Diyos sa biyaya. For all the promises of God in Christ are yes, and in Him, amen, to the glory of God through us. At sa pagkakataon pong ito, gusto ko muna pong imbitahan kung kayo po'y wala pang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo at gusto mo maranasan ang mga inilaan na sa ating pangako ng Diyos kay Kristo Jesus mula Genesis until Revelation. Yes, this is true. Minus the curses, tanggapin mo ating Panginoong Hesukristo. Sabi po in Romans 10 verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. That's simple. So if you want to be a Christian, hindi lukewarm, yung Christian talaga, being under grace, pray this prayer with me. At buksan po ninyo inyong mga labi. Sabayan niyo po aking panalangin. At the same time, buksan po inyong mga puso. Tanggapin ang ating Panginoon at paniwalaan na ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. So,
pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito mula sa inyong puso. O Diyos, kinikilala ko aking sarili. Apart from you, wala ako talagang magagawa. I am a nobody. Kaya naman, Jesus, sa oras pong ito, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako at sumasampalataya ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan ang aking kasalanan. At makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na ako ay pinaging matuwid na sa harapan ng aking Ama. Salamat, O Diyos. Salamat, Aba, sa buhay na walang hanggan. At salamat din po na ako ay nasa ilalim na ng purong biyaya ninyo na naisakatuparan at naitatag sa kamatayan ng aking Panginoong Hesukristo. Salamat po dahil nasa sa akin na ang lahat ng pangako ni Kristo. At salamat din po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. At gusto ko rin pong samahan kayo at gusto ko pong ipanalangin ikaw, kapatid, na marahil ay nagkaroon po ng kalituhan for so many years but hindi po huli ang lahat. At salamat natutuhan natin yung pagiging maligamgam. At ngayon po bilang mananampalataya, gusto mo manatili sa biyaya, I want to pray for you. Aba, thank you sa kapatid pong ito at sinasamahan kami. Salamat dahil natutuhan po namin sa gabing ito kung paano po kami magpasailalim sa iyong biyaya. At hindi kami, Panginoon, makikipag-ugnayan pa sa lumang kasunduan ng kautusan dahil kami po ay inilaan mo na at naitatag na ang bagong kasunduan ng purong biyaya sa kamatayan ng aming Panginoon Hesukristo. Salamat po, O Diyos, dahil tinuturuan mo kami, nagiging malinaw sa amin ang iyong salita. At dahil dito, napapawi na po anuman pong kalituhan na meron na aming kaluluwa. O Diyos, salamat po at patuloy mo ginagamit ang aming programa na kami po ay lumakad sa katotohanan ng iyong salita. Purihin ka, O Diyos, ito mo aming panalangin sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. At maraming salamat for joining me tonight. Oras natin ay 20 minuto makalipas ang alas 8 o 8:08 ng gabi. At dalayan ko po kayo po yung napagpala sa ating mga pinag-usapan. And sa ating pong pagpapatuloy, hindi pa po tapos ang ating programa. I pray na nalinawan po kayo sa ating mga tinalakay. Ito po pala ibig sabihin ng lukewarm Christian. Pero salamat, hindi na tayo lukewarm dahil naintindihan na po natin ang mayamang kapahayagan sa atin ng Panginoon. So, gusto ko munang batiin po lahat ng mga nanonood sa atin sa TikTok. Yan, maraming salamat po for joining us tonight. Pinagpalang gabi, sabi ni Sister Rose. At salamat din for sharing the live video. Ganyan din si Astrud. Good evening, everyone. Yan. Kuya, paano ba ito? Paano mababasa yung kanyang full name? Kanyang name ay Astrud. Kaya lang, pwede pa bang mabasa yun? Yun na dito. Tulong nga, kuya. Kasama ko si Kuya Abes dito sa kwarto eh. Kwarto niya to eh. And thank you kay si Padek. Follow the host. Yan, maraming salamat. And salamat for sharing the broadcast tonight si Hope. And alin dito yung mga pagbati, kuya? Wala na. Okay. So, thank you. Sabi naman ni Sister Rose, amen. And yun. Dito bati tayo sa ating Facebook page. Salamat kay Sister Odette Rakid Soriano. I pray na natutupo tayo ngayong gabi sa ating mga pinag-usapan. Sabi ni Sister Mylene, gusto ko to, pure as in, puro, walang halo. Amen. Hindi talaga pwedeng may halo, Sister Mylene, di ba? It should be pure grace. And na-miss natin si Kuya Vicky Lucito, ang butihing habi ni Sister Ellen, ang aming principal. Amen. Sister Meng, si Nanay Meng Francisco, good evening din po sa inyo. Nanay Medi Remo, magandang gabi po. Of course, si Ate Ada Granados, kasama rin natin tonight. And si Sister Sally, of course, hindi nawawala, kasama natin. At binabati rin natin yung kanilang mabait na alaga, si Rocky. Malikot daw eh. And salamat din kay Brother Arnel Flores. So aming napapanood yung mahusay nating gitarista sa church. Thank you po sa inyong pagbibigay ng inyong talento at oras sa gawain ng Panginoon. And the Covenant of Pure Grace through Christ Jesus, sabi ni Sister Mylene Petalino Magadia. Good evening po sa inyo. At sabi ni
Sister Maribel Granados, amen po. Pure grace. Amen. It should be pure grace. Kasi, yung New Covenant po, it's pure grace. Sa panahon po nung Abrahamic Covenant, it's just grace. It's a foretaste. Patikim lang ng grace po iyon. Hindi pa puro, pero ngayon, because of what Jesus did on the cross, ito po talaga ay pure grace. Kaya po, lahat ng mga blessings and favors ay para sa atin, mga anak ng Diyos. Hindi po dahil sa ating mga ginawa, mga pinaggagawa, hindi po eh. Nakabase kung bakit nakakatanggap tayo ng mga pagpapala na hindi tayo talaga deserving, and we call it undeserved favor. It's all because of what Jesus has done on the cross. Now, sino yung beneficiary? Sino yung recipient? Tayo? Grabe. Kaya po tayo lubusang pinagpala. Kaya walang dahilan na magreklamo tayo sa buhay. Lalo tigit pag naintindihan natin itong... Actually, grace is the gospel itself. Driving. Mahirap pumikit. Pwede naman mag-pray bro na nakadilat. Kasi pag pumikit ka nagda-drive, mas maaga mo makikita si Lord. So, ingat bro habang nagda-drive. Yan si Brother John Paul Songsong. Salamat at dalayan ko malapit ka na sa bahay. Amen, sabi ni Kuya Jason Encarnacion. Ako ay lubusan ng pinagpala. Amen. Yun din ang sinabi ni Sister Maylene Magadia. And yun, si Brother Ruel, ang ating birthday boy. Happy birthday. Belated happy birthday, Brother Ruel Paganpan. Ako ay lubusang pinagpala. Yun din si Nanay Meng Francisco, Nanay Ruth Katakutan. Yun din po ang sabi nila. Grabe sabi ni Sister Edith. Hindi naman ganun ang... ganun ba yung tawag sa inyo? At talaga. Ako ilubusan ng pinagpala, sabi ni Sister Jackie Alcantara. And Sister Marisa Remo Paganpan. Oy, na-miss ka namin nung last Sunday pala. Hindi tayo nakita. At I pray na okay na si Bunso, nakalabas na kayo ng hospital. Ako ilubusan ng pinagpala, sabi ni Brother Arnel Flores na kuya ni Ate Amel Flores. Brother Fidel Gabiola, lubos akong pinagpala. Amen and amen. At maraming salamat din kay Sister Trinidad Marie Bros. And Sister Neri Marcaida Russell, maraming salamat for joining us tonight. Yan, marami pa tayong kasama dito. Si Ate Ada Granados. And of course, binabati rin natin ang ilan pa sa mga kaibigan natin. At Sister Anding, maraming salamat for joining us tonight. Alam niyo, meron kaming na-discover. Marami palang nanonood sa atin na hindi nagme-message. Nanonood lang daw sila. Mas maganda po mag-message kayo para makilala niyo po yung ating community. At I'm praying na sa kalooban po ng Panginoon magkaroon tayo ng ng get-together, ang Solution with Lover and Ducot. Hindi ko alam kung kailan matutuloy ito, pero depende po sa kalooban ng Panginoon. Sabi ni Sister Maribel Granados, ang mixed grace po ay minsan feeling condemned ka, minsan feeling forgiven. Kaya pure grace lang talaga. Amen. Hindi pwedeng mekos-mekos ang ating gospel. It should be pure grace. Amen. So maraming salamat for joining me tonight. At alam nyo, kung kayo po ay napapagpala na ating programa, pwede po ba akong maglambing? Paki-share po yung ating broadcast. Ang sa gayon ay marami pong naaabot nito at mas maraming viewers po ang maabot ng ating programa. Ang layunin po ng inyong lingkod ay matutuhan po natin at malaman natin ang mayahamang salita ng Panginoon. Kasi sa totoo lang, marami pong mga mixed message ngayon. Ang mas marami talagang viewers na nakakalungkot. Pero I pray sa biyaya at kalooban ng Panginoon. Gumagamit po siya ng mga kapatiran. So please, paki-share po yung ating broadcast. Sana po ay hindi naman po ito maging kaabalahan sa inyo. Ito po yung aking paglalambing laang. Pwede po ba yun? Na i-share po yung ating broadcast. Nang sa gayon ay mas marami pong maliwanagan sa pamagitan po ng ating talakayan at pag-aaral. Dito po yan sa ating programa sa Solution with Lover and Ducot. At sa ngalan po ng aking buong pamilya, of course, once again, happy birthday, belated happy birthday kay Brother Ruel Paganpan last Friday. Belated happy birthday kay Eman Gremio. And of course, advance happy birthday kay Brother Alan Sirojano, ang butihing hubby ni Ate Andeng. See you on Friday. And maraming salamat po sa mga bumati sa aming 28th anniversary. And of course, today, we are celebrating yung birthday ni Arian. Maraming salamat po sa mga bumati po sa inyo. At salamat sa Panginoon sa dagdag na edad. Dagdag na edad ito eh. Dapat ipinagpapasalamat natin. And of course, gusto pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse. So beloved, ikaw yan. I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!